Teka lang muna, marami ka rin bang tanong patungkol dito sa Insta360 X5 na hanggang ngayon hindi pa nasasagot? Mainit, malabo, compatible ba sa cellphone mo at marami pang iba? Well, lahat ng yan sasagutin natin sa video na to. Well, ito yung mga tanong na paulit-ulit kong nakikita sa mga comments at messages na galing sa mga Insta360 X5 users o sa mga nagbabalak bumili nito. Pero hindi sila ganun ka-techy. So para di na ako mahirapan sa pagsagot sa mga tanong nyo, well, panoorin nyo na lang itong video na to. And by the way, ibabahagi ko rin yung isa sa pinaka-basic pero naging mali ko noong unang paggamit ko nito. Ayun, nasayang tuloy yung mga iilang shots ko. Pero mamaya na yon. Unahin muna natin yung pinaka-common na question. Mainit or umiinit daw ang Insta360 X5 habang ginagamit nila? Well, natural lang para sa isang electronics na katulad nitong Insta360 X5 na umiinit habang ginagamit dahil kailangan nito ng kuryente para gumana. Saka sa relatively maliit na form factor nito, napaka-sophisticated ng technology na na-achieve nila dito. Which means, kailangan nito ng malakas na processing power. Gaya nga ng sabi nila sa kanilang promotional video, meron itong AAA chip. So basically, habang ginagamit mo to, makakaramdam ka talaga ng pag-init. Saka isang factor din ang sitwasyon kung saan natin ito ginagamit. Halimbawa, nasa mainit ka na lugar, walang airflow, o di kaya stationary yung camera. I think sa ganong scenario, logical naman na talagang mararamdaman mo yung init niya. Now, aside doon sa na-mention ko, syempre, mag-iinit din siya kung nakakonect siya sa ating wifi or connected siya sa ating mga cellphone. For example, nagre-reframe ka o kaya nag-e-edit ng video o kaya nagda-download ka or meron kang ini-export na video. Saka isang bagay na dapat yung tandaan patungkol dito, kusa naman siyang magsa-shutdown once talagang sobrang init na. Proteksyon yun ng camera para hindi siya masira. Now, so far naman sa iilang buwan kong paggamit nito, sa pagmumotor ko, sa pagtakbo ko, wala naman akong naging problema sa init niya. Well, given naman kasi yung mga activity na ginagawa ko, yung pagtakbo, pagmumotor, merong airflow na tumatama dito. Pero para talaga matest natin itong kamerang to, habang sinasagot ko yung ibang tanong, hayaan natin siyang mag-record. Titingnan natin yung temperature niya from time to time gamit itong infrared thermometer. Ito. Lalagay natin sa maximum resolution niya. Ayan, 8K, 30 FPS. Meron ng pula, recording na siya. First things first, check lang muna natin yung temperature niya. Around 29. So basically kasi hawak-hawak ko siya. Syempre iinit pa rin yun because of itong kamay ko. Now, yung pangalawang tanong is about charging time. Kung bakit daw ba mabagal yung charging time niya. Taliwas doon sa sinasabi na within 20 minutes, kaya mo na siyang i-top up to around 80%. Well, most likely ang problema dyan is yung charger na gamit nyo. As far as I know, yung ginawa ng Insta360 na na-charge nila ito ng 80% within 20 minutes, ang gamit nila na charger is 30 watts PD 3.0 with PPS capability or programmable power supply capability. Now, for example, yung gamit nyo na charger is talagang PD 3.0, 30 watts, meron ding PPS, pero hindi pa rin siya mabilis mag-charge. Maaari naman yung problema is yung cable. Baka yung cable niya hindi capable para mag-deliver ng malakas na power. Anyway, to demonstrate, meron tayo ditong power station, ang EcoFlow na na-review ko rin, EcoFlow River 3 Plus. Turn on lang natin. Since wala kasi akong yung tinatawag na power watt meter ba yun or watt meter, wala kasi ako nun yung parang nasa cable na i-connect mo lang siya, makikita mo yung, or i-connect mo siya sa plug mo, makikita mo yung wattage na kinukonsumo. Wala ako nun. Ito na lang yung gagamitin natin. Makikita naman natin dito sa output niya kung ilang wattage ba yung kinukonsumo para ma-appreciate natin yung sinabi ko kanina patungkol sa charging. So unahin natin itong charger na to na hindi PD 3.0 capable. So itong cable din na to, I think hindi din siya capable sa power delivery. Stop muna natin itong recording niya. Pero bago natin i-stop, try natin i-check yung temperature niya. So yung kasalukuyang temperature niya bago natin ito stop is around 35 degrees Celsius. So turn on lang natin to. Tapos isaksak natin. Tapos saksak natin dito. By the way, Insta360 to na cable. Saka ito Insta360 din na charging brick. Pero sa luma pa lang to na Insta360 ko. I think nasa 1RS pa or 1R. Around 8 watts ang kinukonsumo niya. So yun nga, since hindi siya capable or power delivery capable itong charger na to, around 8 watts lang. Now, gamitin naman natin itong charger na to. Bale, Samsung charger siya. Gamit ito sa cellphone ko. Around 35 watts yung maximum niya. Tapos power delivery 3.0 saka PPS capable na din siya. So, bale, ang gagamitin natin is itong Insta360 na cable din na USB-C to USB-C. So unlike kanina na mas mababa, ito
mataas na. So, mas madali itong mag-charge. So, right now, constant naman na around 30 watts talaga yung kinukonsumo niya. So, makikita natin na depende talaga yan sa charger. Saka, yun nga, yung cable din. Depende din sa cable yan. Plus, aside dito, kung meron ka namang power bank or parang ganito na power station na capable din naman. For example, ito, merong power delivery na port, USB port na around 100 watts. Pwede rin natin siyang isaksak. Kumukonsumo siya ng around 28 watts. So, sa ganitong setup, mabilis pa rin siyang mag-charge. Yun nga lang, depende sa power bank mo o kaya ito, power station mo kung meron siyang power delivery na USB Type-C port. So, roughly, ganun pa rin. Around 20 minutes, 80% yung kaya mong i-top up sa ganitong camera or yung Insta360 X5. So, by the way, itong EcoFlow River 3 Plus, na-review ko na to. Isa itong power station or yun nga yung sinabi ko, para siyang malaking power bank. Pero ang kagandahan nito, pwede tayong magsaksak dito ng ating mga appliances. So magagamit natin to dito sa bahay o kaya sa mga outing natin, sa mga camping natin o kaya kung mahilig kang mag-van life, pwede din. O kaya sa mga emergencies. Katulad dito sa amin na palaging nagba-brown out o kaya binabagyo. Anyway, habang nagcha-charge, ulitin lang natin, 34 degrees Celsius. So by the way, bago natin ipagpatuloy yung recording para makita natin yung temperature niya, ito yung sinabi ko kanina na pagkakamali ko. Sa sobrang pagmamadali ko during that time, nalimutan ko yung isa sa pinaka-basic na dapat kong gawin habang or before ako mag-record. So nakalimutan kong gamitan or punasan siya. So pinaka-basic yun, lalong-lalo na kung 360 camera kasi yun nga, kaya niyang i-capture yung buong paligid. So lahat ng pwedeng makita ng kamerang to, makikita talaga. Pati na yung mga dumi-dumi sa lens mo. Anyway, balik muna natin tapos mag-record ulit tayo. Na yung pangatlong tanong naman, nag-freeze daw yung kanyang camera o kaya naglalag o kaya nakokorrupt yung mga files. Ang pinaka-common na rason dyan is yung memory card mo. Bali, yung memory card mo hindi tukma dun sa specified na compatible na memory card ng Insta360 cameras. Yung nakalagay kasi sa website nila is UHS 1 tapos yung speed class is V30. So example lang natin itong memory card ng aking Insta360 X4. Pwede ito gamitin natin sa ating Insta360 X5. Kung mapapansin nyo sa memory card na yan, meron niyang nakalagay na V30. Tapos merong Roman numeral yan na letter I sa baba ng V30. Ito yung compatible na memory card sa mga Insta360 action cameras or any action cameras na mataas yung resolution na kayang i-shoot kasi kailangan din ng mataas na read and write speed. Anyway, bukod sa ganung scenario na hindi kinakaya ng memory card nyo, maaaring yung memory card na nabili din ninyo is peke. Kasi nagkalat yan sa mga online stores. Most of the time, talaga pag nakita nyo na mababa yung presyo, most likely hindi yan legit. So, bumili lang kayo sa mga original or mga kilala nyong mga tindahan online. So, para hindi na kayo mahirapan, ilalagay ko na lang yung link dito sa lower part ng video na to. Merong view products yan, YouTube shopping feature yan. So, meron na akong link na ilalagay dyan para sa memory card na pwede nyong bilhin para sa Insta360 nyo ng mga cameras. Now, idagdag ko na rin pala na yung maximum na sinusupport niya na memory is hanggang 1 terabyte. Now, speaking of memory, sa nagtatanong naman dyan kung gaano kalaki yung kinukonsumo nitong space habang nagre-record ka ng 8K 30 FPS, well, kumukonsumo ito ng 1.3 gig per 1 minute. So to put that into perspective, kung meron kang 64 gig na memory card tapos ilalagay mo sa 8K 30 FPS yung recording mo, tapos high bitrate, yung 64 gig mo na memory card, around 49 minutes yan na recording. Now kung gusto mo naman kahit papano makatipid sa memory space mo, pero at least meron pa rin good enough quality yung mga videos mo, pwede mo namang ilagay sa 5.7K plus, tapos 30 FPS. Now, speaking of quality, meron din nagtanong patungkol sa image quality ng Insta360 X5. Kung bakit daw ba hindi katulad ng mga kuha ng nakikita niyang advertisement o kaya mga reviews ng Insta360 X5 online. Actually, merong isang bagay dito na hindi masyadong na-emphasize. Ibabahagi ko yun mamaya. Pero pagdating naman kasi sa image quality ng mga cameras or sabihin na natin itong Insta360 X5, dependent yan sa maraming factors. Pero yung pinakauna talaga is settings. Siguraduhin nyo na nabago or naka-enable ang mga settings na to. Bali pumunta kayo sa settings tapos under settings, pumuntahan nyo yung image settings. Yung video encoding ilagay nyo sa H.2.65, tapos yung bitrate ilagay nyo sa high, tapos yung sharpness naman niya ilagay nyo sa medium. Pangalawang factor naman yung sinabi ko kanina na
maglinis muna kayo ng lens niya bago nyo gamitin. Saka kung meron kayong lens guard, for example, hindi naman ganun ka-risky yung activity na kinukunan nyo, well, tanggalin nyo na lang yung lens guard. Tapos yung pangatlong factor, at least alam nyo yung basic na idea pagdating sa video settings. Ilagay nyo lang sa auto itong camera nyo, tapos yung white balance baguhin nyo to 56 or 5,600 Kelvin para hindi pa bago-bago yung temperature ng kinukunan nyo. Now, pagdating sa color profile, dalawa lang yung recommended ko, either standard o kaya flat. Kung gusto nyong magkulay or mag-color grade after, flat yung gamitin nyo, kagaya ng ginagamit ko usually. Pero kung ayaw nyo naman ng ganong proseso, standard lang, goods na yon. Tapos syempre, yung resolution, iset nyo sa highest, yung 8K. 30 FPS. Now, yung sinabi kong hindi masyadong na-emphasize, ito yon. Yung pag-shoot sa isang magandang lugar, tapos relatively maganda din yung panahon. I mean, kung nakikita natin sa mga advertisement ng Insta360 or Insta360 X5, mapapansin nyo na yung kinukunan ng mga gumagamit nito is talagang maganda. Or I mean, aesthetic yung lugar, maganda yung panahon, may araw. Ganon yung mga senaryo na kinukunan nila. Kumbaga, dagdag pogi points yun sa mga kuha nyo. Saka yung sinabi ko sa tutorial ko about cinematic color grading, as much as possible, kumuha kayo ng video during golden hour. Yung maaga tapos patungo na ng hapon. Mas soft, mas maganda ang exposure ng araw during that time or during those times. Anyway, kung gusto nyo ng detalye patungkol doon, cinematic color grading, pwede nyong puntahan yung tutorial na ginawa ko. Now, tingnan na ulit natin yung temperature nito. So, around 41 degrees na siya. Anyway, ito naman yung susunod na tanong patungkol naman sa paglalag ng kanyang computer kung gumagamit siya ng Insta360 Studio. Kasi nakita niya na yung aking mga tutorial about Insta360 Studio, hindi naman naglalag. Well, most likely yung laptop mo o kaya yung computer na gamit mo, walang dedicated na video card. Kumbaga, integrated video card yung gamit niya. So, yung specs niya, hindi pasado. Ang sa akin kasi, although luma na itong computer ko, 2011 pa to na-assemble, pero itong video card ko na gamit is relatively bago. Around siguro mga 2022 ko to nabili. NVIDIA RTX 3050. 8 gig yung memory. Unfortunately, pag laptop, kung wala talagang dedicated video card, medyo mahirap na yon kasi hindi naman upgradable yung laptop. Pag ganito, desktop, pwede kang bumili ng mga video card. Now, yung sumunod na tanong naman, patungkol naman sa cellphone compatibility. Of course, kung wala ka namang computer, wala kang laptop, pwede naman yung cellphone gamitin para meron tayong pang-edit, pang-reframe ng ating mga videos. Ang tanong naman niya is kung compatible ba yung cellphone niya. Actually, yung Insta360, merong specification na inilagay patungkol sa mga cellphones na compatible. I-pause nyo lang yung video kung gusto nyong makita. Pero alam nyo ba, itong cellphone ko, hindi pasado dun sa specification na inilagay nila. Kasi itong cellphone ko, mid-range lang. Samsung A34. Hindi siya flagship. Kasi mostly, yung nilagay nila is flagship na specs. Yung brand new nito dati, around 19,000 pesos. So, paano ba natin malalaman yung mid-range phone? Usually, pag sinabing mid-range, ang presyo niyan ngayon na brand new is around 12,000 to around 25,000 pesos. Now, yung masasabi kong disadvantage ng mid-range phone, hindi siya ganun kabilis pagdating sa export time. Siyempre, hindi ganun kalakasan yung processor niya kumpara dun sa high-end na mga cellphone. So medyo kailangan nating mag-antay pagdating sa export. Anyway, I hope naliwanagan kayo sa mga tanong nyo, yung mga messages nyo, yung mga comments nyo patungkol dito. Kung meron man kayong tanong pa, pwede nyong ilagay dito sa baba or sa comment section para at least man lang masagot ko rin. Pero bago natin tapusin itong video na to, as you can see naman, still recording ang ating Insta360 X5. So right now, around 41 degrees Celsius siya. So by feel, yan, nag-stop na siya ng recording pero hindi siya nag-overheat kundi puno lang. So yun nga, mainit siya pero hindi naman siya talaga sobrang init na hindi mo na pwedeng hawakan. Anyway, sa mga gustong bumili sa nakikita nyo mga gadgets ngayon, either itong EcoFlow o kaya itong Insta360 X5, pwede nyong gamitin yung YouTube shopping feature. Yun yung icon na merong view product sa baba, patungo yan sa Shopee.